Sino ang may karapatang buksan ng balumbon at sirain ng mga tatak nito? Mayroon ba? Hinanap namin sa buong mundo, wala kaming natagpuan. Paano naman sa langit? Dapat ay may isang tao roon, pero wala rin. Wala ni isa, mahal na Panginoon. Wala nang pag-asa ang sangkatauhan. Juan, huwag kang lumuha. Isulat mo ang lahat ng nakita mo. Lahat. Isulat mo kung ano ang nangyayari ngayon at kung ano pa ang darating. Mapalad ang taong bumabasa ng mga salitang ito at namumuhay ayon dito, sapagkat malapit na ang takdang oras. Malalakas na hangin ang humampas sa ibabaw ng tubig ng dagat ng Galilea. Ang mga lambat, basa at mabigat ay wala ni isang nahuling isda. Tahimik na tinulungan ni Juan ang kapatid niyang si Santiago sa pag-aayos ng lambat. Ito na ang nakasanayan nila, ang tanging buhay na kilala ni Juan. Bigla niyang nakita ang isang tao, may isang lalaki na naglalakad sa tabing dagat, papalapit. Agad nila siyang nakilala, si Jesus ito mula sa Nazaret. Nakita na siya ni Juan noon, pero ngayon hindi niya na maalis ang tingin sa kanya. May kakaiba, may gumalaw sa kaluluwa niya. Lumapit si Jesus at sinabi, "Sumunod kayo sa akin at tuturuan ko kayong manghuli ng tao para sa kaharian ng Diyos." Tumingin si Juan kay Santiago at may di maipaliwanag na pananabik na umusbong sa kanilang dalawa. Walang alinlangan, iniwan nila ang mga lambat at sumunod sa kanya. Hindi nagtagal, sina Simon, Andres at Felipe ay sumunod din. Mula sa sandaling iyon, habang kasama si Jesus, nasaksihan ni Juan ang mga bagay na hindi pa kailanman nakita ng tao. Nakita niya ang karaniwang tubig na naging masarap na alak sa Kana. Nakita niyang naggit-ngit si Jesus sa katuwiran habang pinalayas ang mga tiwaling mangangalakal sa templo. Nakita niya ang mga may sakit na gumaling, ang mga bulag na muling nakakakita at ang mga pilay na nakatayo at nakalakad. Araw-araw na kasama si Jesus ay parang pagpasok sa mundong lampas sa lahat ng alam nila. Umiikot sa buong Galilea ang pangalan niya. Hinahabol siya ng mga tao sa maalikabok na mga daan, humihingi ng kagalingan, naghahanap ng pag-asa at umaasang masilayan ng banal. Ngunit isang tanong ang paulit-ulit sa isip ni Juan, sino ba talaga ang taong ito? Isa lang ba siyang sugo ng Diyos o may higit pa sa kanya, isang banal na persona? Lumipas ang panahon, lalong lumaki ang mga tanda at kababalaghan at mas lalong lumalim ang mga katotohanang kanyang ibinunyag. Isang gabi, habang palubog ang araw sa likod ng mga burol malapit sa dagat ng Galilea, isang napakalaking tao ang nagtipon upang pakinggan si Jesus. Kahit malamig na ang hangin matapos ang mainit na araw, walang gustong umalis. Higit sa 5,000 lalaki, babae at bata ang nakaupo sa burol, nakikinig sa tinig niya. Walang gustong lumayo, walang makaalis sa taong ito na tila bawat salita ay nagbubukas ng di nakikitang mga daigdig. Nagsimulang maramdaman ang gutom, pero nanatili silang lahat, humuhugot ng pag-asa sa hiwaga kung sino nga ba talaga siya. Kahit lumalamig na ang gabi, nanatili sa kanilang kinauupuan ang napakaraming tao. Higit sa 5,000 ang hindi kumikilos, nakatutok sa bawat salitang binibigkas ni Jesus. Tiningnan ni Juan ang dagat ng mga tao, ramdam niya ang pag-aalala. Napakarami nilang nagtipon, ngunit wala pang nakakain. Napansin ni Jesus ang pag-aalala sa kanyang mga alagad, kaya tinawag niya sila at marahang nagtanong, "Ilan ang tinapay natin? Tumingin kayo." Pagbalik nila, may dala silang batang lalaki na may 5 maliit na tinapay na sebada at 2 isda. May kakaibang kislap sa mata ni Jesus nang sinabi niyang, "Paupuin ninyo silang lahat sa damuhan." Hindi man nila alam ang mangyayari, sumunod pa rin ang mga tao. Tahimik ang usapan sa paligid. May damdaming parang may inaasahan. Kinuha ni Jesus ang pagkain at tumingala sa langit. Pumatak ang katahimikan sa karamihan. Pagkatapos, nagsalita siya sa malumanay at malinaw na tinig, "Ama,
salamat sa pagkain na ito. At sinimulan niyang hatiin ang tinapay. Doon nangyari ang himala. Sa bawat pagkapiraso niya ng tinapay at isda, may bagong lumilitaw, walang katapusan. Sa bawat hati, may nadaragdag. Ang mga alagad na dati nag-aalinlangan ay ngayon mabilis na namahagi ng pagkain at hindi nauubos ang supply. Nang mabusog na ang lahat, pinulot ng mga alagad ang natirang pagkain. Napuno nila ang 12 basket ng sobrang tinapay, patunay na hindi lang tinugunan ni Jesus ang kanilang pangangailangan, kundi higit pa sa sapat ang ibinigay niya. Biglang sumabog ang tuwa ng karamihan. Siya ang propetang hinihintay natin, sigaw ng isa. Gawin na nating hari, siya ang pinili ng Diyos, sigaw ng iba. Ngunit bago pa sila makakilos, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sumakay kayo sa bangka at tumawid sa kabila. Tahimik siyang umalis, umaakyat mag-isa sa mga burol upang manalangin at nawala sa kanilang paningin. Bagamat naguguluhan, sumunod ang mga alagad. Sumakay sila sa bangka at tumawid papuntang Capernaum. Makalipas ang ilang sandali, nilukob ng dilim ang dagat ng Galilea. Wala pa rin si Jesus sa kanila. Paglaon, walang babala, isang malakas na bagyo ang humampas sa tubig. Malalaking alon ang tumama sa bangka mula sa lahat ng panig. Humugong ang hangin at ang ulan ay bumagsak na parang talim. Pilit na pinanatili ng mga alagad ang kanilang bangka, nanginginig sa takot. Magsagwan pa kayo ng mas malakas, sigaw ni Pedro habang mahigpit na hawak ang timon. Sinubukan nina Andres at Juan na ayusin ang mga layag pero wala nang pag-asa. Parang dahon ang bangka sa gitna ng bagyo. Mula sa dilim may anyong lumitaw, isang taong naglalakad sa ibabaw ng marahas na dagat. "Multo!" sigaw ni Tomas, natigilan sa takot. Pinanghawakan sila ng sindak, ngunit may tinig silang pamilyar na tumagos sa kaguluhan. "Lakasan ninyo ang loob ninyo, ako ito, huwag kayong matakot." Pumikit si Pedro sa ulan, pilit tinatanaw ang anyong naglalakad sa ibabaw ng tubig. "Panginoon, kung ikaw nga yan," sigaw niya, "utusan mo akong lumapit sa iyo." Ngumiti si Jesus at mahinahong sinabi, "Halika." Hindi nag-alinlangan si Pedro, bumaba siya sa bangka at tumapak sa mga alon. Sa isang himala, hindi siya lumubog. Hakbang-hakbang siyang lumapit, nakatitig kay Jesus. Ngunit biglang lumakas ang hangin at ang malalaking alon ay parang pader sa paligid niya. Nawalan siya ng pokus. Tumingin siya sa ibaba at inabutan ng takot. Agad siyang nagsimulang lumubog. "Panginoon, tulungan mo ako," sigaw niya habang iniunat ang mga kamay sa takot. Sa isang iglap, hinawakan siya ni Jesus. Tiningnan niya ang natatakot na mga mata ni Pedro at mahina niyang sinabi, "Bakit ka nag-alinlangan? Nasaan ang pananampalataya mo?" Sabay silang naglakad pabalik sa bangka at pagkapasok nila, huminto ang bagyo. Tumigil ang hangin, tumahimik ang mga alon, para bang hindi kailanman nagkaroon ng kaguluhan. Lumuhod ang mga alagad, labis na namangha, nanginginig ang kanilang mga tinig habang pinupuri siya. Habang pinagmamasdan ito ni Juan, ramdam niyang kumakabog ang dibdib niya. Hindi lang basta matalino si Jesus o sugo ng Diyos. Higit pa siya sa sinumang propeta. Lumuhod din si Juan at may apoy sa puso niyang nagliliyab. Sinabi niya ang katotohanan ngayon ay batid na niya, "Ikaw nga ang anak ng Diyos." Tahimik si Jesus sandali habang tinitingnan sila. Alam niyang hindi pa rin nila lubos na nauunawaan ang kabuuan. Pagkatapos noon, pinangunahan sila ni Jesus patungong Cesarea ng Filipos. Iniwan nila ang Galilea, pinili ang tahimik na mga landas palayo sa mga tao. Sa wakas, narating nila ang paanan ng isang mataas na bundok. Ang mga alagad, pagod at maalikabok ay nagtipon sa paligid ni Jesus, naghihintay sa sasabihin niya. Lumingon si Jesus at nagtanong ng isang nakakagulat na tanong, "Sino ang sinasabi ng mga tao na anak ng tao?"
Nagtinginan ng mga alagad, hindi sigurado, nabigla sila sa tanong. Si Andres ang unang sumagot. Sabi ng iba, ikaw si Juan Bautista. Dagdag ni Felipe, sabi ng ilan, ikaw si Elias. Sumabat si Tomas, may nagsasabing ikaw si Jeremias o isa sa mga propeta. Tahimik na nakinig si Jesus habang dahan-dahang tumango. Pero pagkatapos, naging matalim ang kanyang tingin at lumapit. Kayo naman, tanong niya, sino ang sabi ninyo kung sino ako? Tumahimik ang paligid, tumama sa puso ng bawat isa ang tanong. Hindi lang ito hinihingi ang sagot, hinihingi nito ang katotohanan. Humakbang si Pedro at sa kanyang tinig ay may lakas ng loob. Ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Uminog sa katahimikan ang kanyang mga salita. Napalingon sa kanya ang mga alagad, nagulat sa tapang ng sinabi niya. Tiningnan siya ni Jesus at ngumiti, isang ngiting may lalim at init na siya lang ang may taglay. Simon, anak ni Jonah, tunay kang pinagpala, sagot ni Jesus. Hindi tao ang nagpahayag nito sa iyo, ang aking Ama sa langit ang nagbunyag nito. Nagbago ang damdamin ng sandaling iyon. Mula sa katahimikan ay dumaloy ang isang banal na linaw. Nagsalita muli si Jesus, buo ang tinig at puno ng kapangyarihan. Ikaw si Pedro, at sa batong ito itatayo ko ang aking simbahan. Kailan may hindi ito madadaig ng kamatayan. Ibinibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Anumang itali mo sa lupa ay tatalian din sa langit, at anumang palayain mo sa lupa ay palalayain din sa langit. Hindi makapagsalita ang mga alagad. Tumimo sa kanilang puso ang bigat ng kanyang mga salita. Si Pedro, mainitin ang ulo at damdamin, ay ngayon ang itinakdang pundasyon ng isang bagay na walang hanggan. Ngunit bigla nagiba ang tinig ni Jesus. Naging seryoso ang kanyang mukha at may bigat sa kanyang babala. Huwag ninyong sasabihin kaninuman na ako ang Mesyas. Ang anak ng tao ay kailangang magdusa ng labis. Siya'y itatakwil ng matatanda, ng mga punong pari, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y papatayin, at makalipas ang 3 araw, muling mabubuhay. Parang lindol ang balita, ang tuwang naramdaman ay napalitan ng gulo at takot. Si Pedro, na hanggang ngayon hindi pa rin makamove on sa parangal na ibinigay sa kanya, ay hindi na nakapagpigil. Hinila niya si Jesus sa isang tabi at sinubukang ituwid siya. Panginoon, hindi iyan pwedeng mangyari sa iyo. Hindi namin hahayaang mangyari diyan. Lumingon si Jesus at tiningnan si Pedro ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ngunit may hindi matinag na lakas. Lumayo ka sa akin, Satanas, sabi niya. Hadlang ka sa landas ko. Nag-iisip ka bilang tao, hindi bilang Diyos. Matindi ang dating ng pagsaway. Labis ang pagkadurog ni Pedro. Ang hapdi ng mga salitang iyon ay nagpaurong sa kanya. Ramdam ang tensyon sa paligid, parang hangin bago ang isang bagyo. Pagkatapos tumalikod si Jesus sa buong grupo at malakas na nagsalita, ang kanyang tinig ay parang hiwa sa katahimikan. Kung sino man ang nagnanais na sumunod sa akin, itakwil niya ang sarili niya, pasanin ang sariling krus at sumunod sa akin. Ang sino mang gustong ingatan ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang isuko ang kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay tunay na makakahanap nito. Hindi malabo ang mensahe. Ang pagsunod sa kanya ay hindi lang tungkol sa pagsaksi ng mga himala o pakikinig sa makapangyarihang mga aral. Kinakailangan nito ang buong pag-aalay, isang kahandaang isuko ang lahat. Dumating ang isang araw na hinding-hindi malilimutan ni Juan. Pagkalipas ng 6 na araw, dinala ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan paakyat sa isang mataas na bundok, iniwan ng iba. Mataas ang akyat at ang katahimikan sa paligid ay parang banal. Habang umaakyat sila, lumamig ang hangin at naging manipis ang paghinga. Habang mas tumataas sila, parang lumalapit sila sa isang bagay na higit sa mundong alam nila. Sa tuktok, habang nananalangin si Jesus, may kahangahangang nangyari.
Nagliwanag ang kanyang mukha, napakaliwanag na parang tumitig sa araw sa katanghalian. Naging busilak ang kanyang kasuotan, nagniningning sa isang liwanag na hindi galing sa daigdig na ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Juan, tila sumisigaw sa kanyang dibdib. Hindi pa siya nakakakita ng ganoon kailanman. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Biglang lumitaw sa tabi ni Jesus ang dalawang tanyag na figura mula sa kasaysayan ng Israel, sina Moises at Elias. Ang dakilang propeta at tagapagbigay ng kautusan ay nandoon, nakikipag-usap kay Jesus tungkol sa mga mangyayari sa Jerusalem. Parang huminto ang oras. Sigurado si Juan na isang sagradong pangitain ang kanyang nasasaksihan. At bigla, isang maningning na ulap ang bumalot sa kanila at mula roon ay dumating ang isang tinig na may banal na kapangyarihan. Ito ang minamahal kong anak, ang kinalulugdan ko, makinig kayo sa kanya. Ang tinig na iyon ay napakatindi, napaluhod ang mga alagad sa takot, nanginginig. Bumagsak si Juan nang nakadapa sa lupa, nanlalamig ang katawan, nawalan ng tinig at wala siyang magawa kundi manginig. Pagkatapos ay naramdaman niya ang isang kamay, malambot, matatag, na dumampi sa kanyang balikat. Si Jesus. "Tumayo ka, Juan," sabi niya nang may init sa tinig, nakangiti. "Hindi mo kailangang matakot." Dahan-dahang tumingala si Juan na wala na ang nakakasilaw na liwanag. Wala na rin sina Moises at Elias. Si Jesus na lang ang naiwan at bumalik ang kapayapaan. Habang bumababa sila mula sa bundok, tinagubilinan sila ni Jesus na huwag ikwento sa kahit sino ang nakita nila. Hindi pa, hanggat hindi siya muling nabubuhay mula sa kamatayan. Mahigpit na pinanghawakan ni Juan ang mga salitang iyon, itinago sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit hindi niya maalis sa isipan ang pangitain. Gumising ito ng pag-asa, ng apoy. Inisip niya ang isang maringal na kinabukasan, isang kahariang puno ng kapangyarihan at karangalan. Ang nakasisilaw na sandaling iyon sa bundok ay nagtanim ng mga pangarap ng dangal at autoridad. Dahil sa pag-asa na iyon, lumapit si Juan kay Jesus kasama ang kapatid niyang si Santiago. "Guro," sabi nila, "may nais po kaming hilingin. Kapag dumating kayo sa inyong kaluwalhatian, hayaan kami maupo sa inyong kanan at kaliwa." Malungkot na tiningnan sila ni Jesus. "Hindi ninyo naiintindihan ang hinihiling ninyo," mahinahon niyang sabi. "Kaya ba ninyong inumin ang kopang puno ng pagdurusang iinumin ko?" "Oo, kaya namin," sagot nila ng walang pag-aalinlangan. Tiningnan sila ni Jesus nang may habag. "Totoo, makikibahagi kayo sa aking pagdurusa. Ngunit ang mga upuang iyan sa aking kanan at kaliwa ay hindi akin upang ibigay. Ang mga lugar na iyon ay para sa mga pinili ng aking Ama." Nang marinig ito ng ibang mga alagad, sumiklab ang galit. Tumindi ang tensyon sa kanilang grupo. Ramdam ni Juan ang bigat ng pagkadismaya ng mga kasama nila. Napagtanto niya kung gaano siya kabilis magsalita, kung gaano siya kasabik sa posisyon. Ngunit sa sandaling iyon, natutunan niya ang mas mahalagang katotohanan. Sa kaharian ni Jesus, ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa kababaang loob. Hindi ito tungkol sa pag-angat, kundi sa pagpapakababa upang maglingkod. Nagbago ang puso ni Juan ng araw na iyon. Alam niyang ang tatahakin niyang landas ay hindi daan ng aliwalas o papuri. Ito ay tatawag ng sakripisyo at handa siyang sundan iyon. Habang patuloy silang naglalakad sa Galilea, lumalalim ang katahimikan sa grupo. Nauuna si Jesus, naglalakad na puno ng layunin. Tapos huminto siya. Lumingon siya sa kanila at nagsalita ng may tahimik, ngunit matatag na tinig. "Makinig kayong mabuti. Ang anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga tao. Papatayin nila siya, ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay." Nanginig si Juan, walang nagsalita. Wala ni isa mang nagtangkang magtanong. Ang katahimikan ay malalim at puno ng takot.
Ngunit naguguluhan si Juan. Wala sa kanila ang tunay na nakaunawa sa ibig sabihin ni Jesus. Gusto niyang magsalita, sirain ang katahimikan, humingi ng paliwanag kahit anong makapagpapagaan sa bigat ng loob. Pero may kung anong kapangyarihan sa mga salita ni Jesus na pumigil sa kanya. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang lahat at isang tahimik na takot ang pumigil sa kanya sa pagtatanong. Kaya nagpatuloy si Jesus patungong Capernaum. Ang kanyang mukha ay payapa, puno ng matatag na layunin sa halip na takot. Sa wakas, nakarating sila sa isang simpleng bahay sa bayan. Kumalat sa hangin ang amoy ng mainit na tinapay, humalo sa alikabok at pagod ng mahabang paglalakad. Umupo si Jesus ng dahan-dahan at tiningnan sila. Ano ang pinag-uusapan ninyo sa daan? Tanong niya ng mahinahon, kahit alam na niya ang sagot. Walang sumagot, bumigat ang katahimikan, puno ng hiya. Tumalikod si Juan, nahihiya. Naalala niya kung paano sila nagtalo sa daan, nagkakadebate kung sino sa kanila ang magiging pinakadakila, kung sino ang magkakaroon ng pinakamataas na posisyon kapag ipinahayag na ang kaharian ni Jesus. Tinawag ni Jesus ang isang batang naglalaro sa tabi. Inilagay niya ang bata sa gitna ng grupo at sinabi, "Kung sino man ang nagnanais maging una, dapat piliin niyang maging huli at maging lingkod ng lahat. Kung nais mong maging dakila, dapat kang maging tulad ng batang ito, ang pinakamababa sa lipunan." Yumakap siya sa bata ng may banayad na pagmamahal. Muling natahimik ang silid, ngunit ngayon ay may pagkaunawa. Wala nang tumutol. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Nang papalapit na ang gabi, nagpahinga sila sa isang kalapit na nayon ng mga Samaritano. Ngunit nang malaman ng mga taga roon na patungong Jerusalem si Jesus, lumamig ang kanilang pagtanggap. Tumanggi silang tanggapin siya, nakasara ang mga pinto, at imbes na pagtanggap, masakit na mga salita ang sumalubong sa kanila. Kumulo ang galit sa dibdib ni Juan. Binalot siya ng makatuwirang poot. Hindi na niya napigilan at sinabi kay Jesus, "Panginoon, gusto mo bang tumawag kami ng apoy mula sa langit para puksain sila gaya ng ginawa ni Elias noon?" Huminto si Jesus, tumalikod at tiningnan si Juan. Matatag ang kanyang titig, ngunit puno ng lungkot. "Juan, hindi mo nauunawaan ang espiritong nasa loob mo," sabi niya. "Ang anak ng tao ay hindi na parito upang kumuha ng buhay, kundi upang iligtas ang mga ito." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Juan ang bigat ng sarili niyang mga salita. Nawala ang galit, napalitan ng hiya. Yumuko siya, nahihiya sa kanyang nasabi. Ipinatong ni Jesus ang kamay sa kanyang balikat ng may kaaliwan at sabay silang nagpatuloy sa paglakad sa maalikabok na daan ng tahimik. Makalipas ang ilang araw, dumating ang masamang balita. Si Lazaro, isang minamahal na kaibigan ni Jesus, ay malubhana. Naghanda ang mga alagad sa inaasahang pagmamadali. Inisip nilang agad aalis si Jesus patungong Betanya. Ngunit hindi siya umalis. Sa halip, nanatili siya sa kinaroroonan ng 2 araw pa. Ang sakit na ito ay hindi hahantong sa kamatayan, sabi niya. Ito'y para sa kaluwalhatian ng Diyos, upang maparangalan ang anak ng Diyos sa pamamagitan nito. Tiningnan ni Juan si Pedro, naguguluhan. Paano nasabi iyon ni Jesus? Hindi ba niya alam kung gaano kahalaga ang sitwasyon? Malapit nang mamatay si Lazaro, ngunit walang bakas ng pag-aalala si Jesus. Naghintay siya, lumipas ang 2 mahahabang araw. Nang akala nilang wala ng pag-asa, sinabi ni Jesus, "Tayo'y bumalik sa Judea." May kaba sa dibdib ni Juan, delikado nang bumalik malapit sa Jerusalem. Alam ng lahat na pinaplano na ng mga pinuno ng relihiyon na ipapatay ang guro. Gayunpaman, determinado si Jesus at nagsimula silang maglakbay papuntang Betanya. Pagdating nila, huli na ang lahat, 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Mabigat ang lungkot sa paligid at ang bawat kalsada
ay may himig ng pagluluksa. Bago pa man makapasok si Jesus sa nayon, sinalubong na siya ni Marta, kapatid ni Lazaro. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati, basang-basa ng luha. Panginoon, kung narito ka lang, sabi niya habang humahagulgol, hindi sana namatay ang kapatid ko. Hinarap ni Jesus ang kanyang lungkot ng may banayad na lakas. Mabubuhay muli ang kapatid mo, sabi niya. Alam ko, sagot ni Marta, sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Ngunit lumapit si Jesus at tinitigan siya. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang nananalig sa akin ay mabubuhay, kahit mamatay. Naniniwala ka ba rito? Tumulo ang luha sa mga mata niya habang tumango. Opo, Panginoon, naniniwala ako. Kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang pinangakong tagapagligtas. Namuo ang bukol sa lalamunan ni Juan, nasaksihan na niya si Jesus na nagpapagaling at nagbibigay ng pag-asa. Pero ngayon, sa harap ng kamatayan, siya man ay nag-alinlangan. Masyadong totoo ang pagkawala. Sama-sama silang nagtungo sa libingan, sumunod ang isang pulutong, isang kuweba iyon, tinakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Lumapit si Marta na may pag-aalinlangan. Panginoon, 4 na araw na siyang patay, siguradong naaagnas na ang katawan. Itiningala ni Jesus ang kanyang mga mata sa langit at tahimik na nanalangin. Ama, salamat sa lagi mong pakikinig sa akin. Sinasabi ko ito para sa mga naririto, upang sila'y maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkatapos, sa isang malakas na tinig, tinawag niya, Lazaro, lumabas ka. Nanahimik ang lahat, biglang may gumalaw mula sa loob ng madilim na libingan. Dahan-dahang lumitaw ang isang figura, nakabalot pa sa tela ng libing, nakapulupot pa ang tela sa kanyang mukha at katawan. Buhay si Lazaro, ang mga hingal ay napalitan ng sigawan. Sumabog sa tuwa ang mga tao, hindi makapaniwala. Napaluhod si Marta sa galak. Panginoon, salamat, dininig mo ako. Tiningnan siya ni Jesus ng may pagmamahal at sinabi, ang iyong pananampalataya ang nagpagawa nito. Nakatayo si Juan, pinapanood si Lazaro na lumalakad. Ang taong patay ay muli nang humihinga, at habang tinitingnan niya si Jesus, may mas malalim siyang naunawaan kaysa kailanman. Hindi lang basta matalinong guro si Jesus, hindi rin siya basta manggagawa ng himala. Siya mismo ang buhay, siya ang muling pagkabuhay, siya ang anak ng Diyos na buhay. Kumalat ang balita ng himala na parang apoy. Narating nito ang bawat nayon, bawat landas patungong Jerusalem, at umabot ito sa pandinig ng mga makapangyarihan, mga Pariseo, pari, eskriba, mga lalaking may impluensya sa Israel. Kung pababayaan natin ang taong ito, bulungan nila sa isa't isa, susunod sa kanya ang buong bansa, at pagkatapos dudurugin tayo ng Roma. Tumindig ang pinakapunong pari, si Caifas, at nagsalita sa malamig na tinig. Hindi ba ninyo nakikita? Mas mabuting mamatay ang isang tao kaysa mawasak ang buong bansa. At mula sa araw na iyon, lihim na pinagtibay ang kamatayan ni Jesus. Isang huling plano ang isinakatuparan. Malayo sa mga tao, nagtago sina Jesus at ang kanyang mga alagad. Totoo na ang panganib, ramdam ang tensyon sa paligid. Guro, sabi nila, gustong kang patayin ng mga pinuno. Kapag nagpunta tayo sa Jerusalem, parang pumapasok tayo sa isang bitag. Lahat tayo mamamatay. Ngunit nanatiling kalmado si Jesus. Walang takot sa kanyang mga mata, kundi matibay na paninindigan. Ang anak ng tao ay kailangang pumunta sa Jerusalem. Nanginig si Juan. Nagsalita si Jesus na parang tiyak na para bang ito ay hindi lang basta hakbang, kundi ang mismong landas patungo sa lahat. Si Tomas, bagamat balisa, ay pinatigas ang panga at nagsabi, sumama na rin tayo. Kung mamamatay siya, mamamatay tayong kasama niya. At nagsimula silang maglakad patungong Jerusalem. Buhay ang lungsod sa enerhiya ng Paskua.
Ang mga peregrino ay dumagsa mula sa lahat ng direksyon. Umaapaw ang mga kalsada sa mga manlalakbay, negosyante at amoy ng mga handog. Ito ang pinakabanal na panahon ng taon. Habang papalapit sila sa lungsod, huminto si Jesus at nagsugo ng 2 alagad. "Makikita ninyo ang isang batang asno," sabi niya, "dalhin ninyo rito." Ginawa nila ang sinabi niya. Inilatag ng mga alagad ang kanilang mga balabal sa likod ng batang asno at sumakay si Jesus. Pagkatapos, nagpatuloy sila patungong Jerusalem at may kahangahangang nangyari. Dumagsa ang mga tao sa mga lansangan upang salubungin siya. Para bang buong lungsod ay matagal nang naghihintay sa sandaling iyon. Ang hiyawan ay sumabay sa hangin. Ang sigla ay kumalat sa karamihan. Ang ilan ay inilatag ang kanilang mga balabal sa daan na parang alpombra ng isang hari. Ang iba na may kumaway ng mga palaspas sa hangin at lalong lumalakas ang sigawan sa bawat hakbang ni Jesus. "Hosana," sigaw nila, "pinagpala ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Pinagpala ang hari ng Israel," sigaw ng mga tao. Ngunit may napansin si Juan. Hindi nakangiti si Jesus. Hindi siya nalulugod sa papuri o lumulutang sa kasikatan. Alam niya eksakto kung saan patungo ang landas na iyon at gayon paman, nagpatuloy siya ng may matatag na layunin. Nababalot na ng tensyon ang himpapawid sa Jerusalem. Mula nang dumating si Jesus sa lungsod, binantayan na siya ng mga pinuno ng relihiyon. Ngunit hindi sila makakilos ng hayagan, hindi habang tinatrato siya ng mga tao bilang hinihintay na Mesyas. Hindi iniiwasan ni Jesus ang tunggalian. Kinabukasan, tumuloy siya sa templo, ang pinakasentro ng lungsod. Puno ito ng maingay na kalakalan, sigawan ng mga mangangalakal at kalansing ng mga barya. Ang dapat ay banal na lugar ng panalangin ay naging pamilihan. Pagpasok ni Jesus, nagiba ang kanyang ekspresyon. Nakita ni Juan ang pagbabagong iyon, ang matinding lungkot at ang papatinding galit. Mabilis na lumapit si Jesus at sinimulang itumba ang mga mesa ng mga tagapalit ng salapi. Naglaglagan ang mga barya sa sahig. Bumukas ang mga kulungan at lumipad ang mga kalapati. Humahampas ang mga pakpak. Umalingaw-ngaw ang tinig niya sa mga pader ng templo. "Ang bahay ng aking ama ay tahanan ng panalangin, pero ginawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw." Nagngit-ngit ang mga pinuno ng relihiyon. Wala pang nangahas na gambalain sila ng ganoon. Mula sa dilim, pinanood nila siya. Mahigpit ang mga mukha sa galit. Tahimik, ngunit matindi ang kanilang puot. Malapit na ang huling banggaan, gabi na nang pinangunahan ni Jesus ang kanyang mga alagad sa makikitid na daanan ng Jerusalem hanggang sa isang tahimik na bahay, kung saan nila pagsasaluhan ang hapunang Paskwa, alaala ng paglaya mula sa Ehipto. Sa mesa, si Jesus ay naupo sa gitna, mabigat ang damdamin, mahinang nag-uusap ang mga alagad. Pagkatapos, tumindig si Jesus. Kinuha niya ang tinapay, pinagputol-putol ito, at sa malalim na damdamin ay sinabi, "Ito ang aking katawan, inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Itinaas niya ang isang kopa ng alak at inialok ito sa kanila. "Ang kopang ito ang bagong tipan sa aking dugo, ibinuhos para sa inyo." Tahimik na pinanood ni Juan ang bawat kilos. Pagkatapos tumingin si Jesus sa paligid ng mesa, mabigat ang tinig sa kalungkutan. "Isa sa inyo ang magtataksil sa akin." Nanginig si Juan, kumalat ang pagkabigla sa silid. Nagtinginan ng mga alagad, puno ng pag-aalala. Ipinahiwatig ni Pedro kay Juan na magtanong. Sa tibok ng pusong mabilis, lumapit si Juan kay Jesus at ibinulong, "Panginoon, sino po?" Tahimik na sumagot si Jesus, "Ang taong bibigyan ko ng tinapay na ito." Hinintay ni Juan ang susunod na mangyayari habang humihinto ang kanyang paghinga. Isinawsaw ni Jesus ang tinapay at iniabot ito kay Judas. May kakaibang kadiliman sa mga mata ni Judas. Ilang saglit pa, tumayo siya at lumabas patungo sa gabi.
Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Jesus at ginawa ang hindi nila inaasahan. Sinimulan niyang hugasan ang kanilang mga paa. Bumalot ang katahimikan sa silid. Sinubukang pigilan siya ni Pedro, lito at hindi komportable. Panginoon, huhugasan ninyo ang mga paa ko. Hindi mo pa nauunawaan ang ginagawa ko ngayon, mahinahong sagot ni Jesus. Pero darating ang araw na maiintindihan mo ito. Tumutol si Pedro, hindi ninyo huhugasan ang mga paa ko kailanman. Kung hindi kita huhugasan, matatag na sagot ni Jesus, hindi ka maaaring maging bahagi ng ginagawa ko. Sa sandaling iyon, nagbago ang isip ni Pedro. Kung gayon, hugasan ninyo hindi lang ang paa ko, kundi pati ang mga kamay at ulo ko rin. Ngumiti si Jesus at nagpatuloy. Isa-isa niyang hinugasan ang mga paa ng bawat alagad. Nang matapos siya, tumayo siya at tiningnan sila ng may pamilyar na lalim at linaw. Tinutawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, ako nga. Kaya kung ako na inyong guro at Panginoon ay naghugas ng inyong mga paa, dapat ninyong hugasan ang paa ng isa't isa. Naninikip ang lalamunan ni Juan, hindi ito basta aral, ito ay pamamaalam. Gabing yon, habang bumabalot ang dilim sa buong Jerusalem, ipinatong ni Juan ang kanyang ulo sa dibdib ni Jesus. Narinig niya ang tibok ng puso ng kanyang Panginoon, matatag, nakaaaliw. Mananatili sa alaala niya ang tunog na yon habang siya'y nabubuhay. Maya-maya, naglakad silang magkasama patungong hardin ng Getsemani. Ang liwanag ng buwan ay tumagos sa mga punong olibo, naglalatag ng mahahabang anino sa lupa. Pagdating sa hardin, hinila ni Jesus sina Juan, Pedro at Santiago. Manatili kayo rito at magbantay kasama ko, sabi niya. Lumayo si Jesus ng kaunti, lumuhod at nagsimulang manalangin. Sumayaw ang malamig na hangin sa mga dahon. Nakita ni Juan ang pawis na bumagsak mula sa mukha ni Jesus na parang patak ng dugo. Hindi pa niya nakita si Jesus na ganito, lubhang nabibigatan, lubhang makatao. Ngunit hindi sila nagtagal ng gising. Dinalaw sila ng antok. Bumalik si Jesus at nadatnan silang natutulog. Ni isang oras, hindi ninyo ako napagbantayan. Napahiya si Juan. Pagkatapos ay may narinig silang mga yabag, mabilis at tiyak. May mga aninong gumalaw sa pagitan ng mga puno. Dumating ang isang grupo ng mga armadong lalaki, tangan ang mga sulo, at sa unahan ay si Judas. Magandang gabi, guro. Malamig na bati ni Judas habang lumalapit at hinahalikan si Jesus. Mabilis at malamig ang halik, isang pagtataksil. Hindi umatras si Jesus. Tiningnan niya si Judas na may malalim na lungkot. Ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Sa isang iglap, sumugod ang mga kawal upang hulihin siya. Galit na galit si Pedro, binunot ang kanyang espada. Walang pag-aatubili, tinaga niya. Bumagsak sa lupa ang isang alila ng punong pari, duguan ng tainga. Nakilala siya ni Juan, si Malco. Ngunit itinaas ni Jesus ang kanyang kamay. Tama na, Pedro, ibaba mo ang iyong espada, matigas niyang sabi. Pagkatapos, lumuhod siya sa tabi ng sugatang lalaki at marahang hinawakan ng sugat. Sa isang saglit, nawala ang dugo. Ang tainga ni Malco ay lubos na gumaling. Natigilan ang mga kawal, gulat na gulat sa kanilang nasaksihan. Sandaling walang gumalaw. Pagkatapos, binali ni Jesus ang katahimikan. Dumating ba kayo na may mga espada at pamalo para dakpin ako na parang isang kriminal? Araw-araw akong nasa templo kasama ninyo, ngunit wala kayong ginawa. Pero ngayon ay oras ninyo, oras ng kadiliman. Biglang sumambulat ang kaguluhan, dinakip si Jesus ng mga kawal at nagtakbuhan ang mga alagad sa dilim, sa gitna ng takot. Nararamdaman ni Juan ang tukso ng pagtakas tulad ng iba. Mabilis ang tibok ng puso niya at kinain siya ng takot. Ngunit hindi siya makaalis. Hindi sa oras na ito.
Kaya't habang nagkukubli sa anino, sinundan niya mula sa malayo habang inilalayo si Jesus ng mga kawal. Sumunod din si Pedro, nananatili sa dilim, pilit na hindi mapansin. Nakapasok sila sa bahay ng pinakapunong pari sa ilalim ng dilim ng gabi. Nag-aatubili si Pedro sa labas ng tarangkahan, balisa at hindi sigurado, ngunit si Juan ay nakapasok ng palihim. Sumasayaw ang liwanag ng mga sulo sa mga dingding, naglalatag ng mahahabang anino sa mga mukha ng matatanda at mga pinunong panrelihiyon. Nakatayo si Jesus mag-isa, napapaligiran, nasa gitna ng lahat ng atensyon. May mga testigong dinala, ngunit puno ng salungatan ang kanilang mga pahayag. Walang lohika sa mga ito, ngunit si Caiphas, ang pinakapunong pari, ay hindi interesado sa katotohanan. Wala ka bang masasabi? Sigaw niya. Inaakusahan ka ng mga taong ito. Hindi sumagot si Jesus. Pagkatapos itinaas ni Caiphas ang tinig. Pinaiilalim kita sa panunumpa sa ngalan ng Diyos na buhay. Sabihin mo ng tahasan, ikaw ba ang Mesyas, ang anak ng Diyos? Bumigat ang katahimikan, hininto ni Juan ang kanyang paghinga. Pagkatapos ay sumagot si Jesus malinaw at matatag, ikaw na ang nagsabi at mula ngayon makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng Diyos, dumarating na kasama ang mga ulap ng langit. Sumabog ang silid, pinunit ni Caiphas ang kanyang mga kasuotan sa galit. Kalapastanganan, sigaw niya, kailangan siyang mamatay. Sumugod ang mga bantay, may dumura sa mukha ni Jesus, ang isa na may sumuntok sa kanya. Nanggigil si Juan, ngunit wala siyang magawa. Ang taong nagpapagaling sa mga sugatan at bumuhay sa mga patay, ngayoy tinrato na parang kriminal. Pagsapit ng umaga, malinaw na ang hatol, ipapako sa krus si Jesus. Nangulimlim ang langit habang ang sigawan ng tao at hampas ng latigo ay umalingaw-ngaw sa mga lansangan. Ngunit hindi tumakbo si Juan, hindi siya nagtago. Sa 12 siya lang ang nanatili. Si Pedro, ang nangakong hinding-hindi iiwan si Jesus, ay nawala. Ang iba pa, nakasama niya araw-araw sa loob ng 3 taon, ay naglaho. Ngunit si Juan ay naroon pa rin. Hindi siya nag-iisa. Ilang hakbang lang ang layo, naroon si Maria, ang ina ni Jesus. Tahimik, matatag, durog ang puso. Sumakit ang puso ni Juan sa kanyang nakita. Gusto niyang lumingon, umiwas, pero hindi niya magawa. Si Jesus duguan at wasak ay nagbitbit ng kanyang krus sa mga lansangan. Bawat hininga ay puro sakit. At kahit sa gitna ng matinding paghihirap, hinanap ng kanyang mga mata si Juan. At kahit sa sandaling iyon, nang di matiis, napasakit, hindi niya inisip ang kanyang sarili, kundi sila. Tumingin siya sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Juan, babae, sabi niya, paos ang tinig, narito ang anak mo. At kay Juan, narito ang iyong ina. Napuno ng luha ang mga mata ni Juan. Tumango siyang tahimik. Mula sa araw na iyon, pinatira ni Juan si Maria sa kanyang tahanan. Inalagaan niya ito. Iningatan na parang tunay na ina. Lalong dumilim ang langit, pumatak ang dugo mula sa krus, at sumigaw si Jesus sa kanyang huling hininga, naganap na. 3 araw ang lumipas sa dalamhati, hindi makatulog si Juan. Wala siyang ganang kumain. Ang tunog ng mga pako, ang bigat ng krus, hindi mawala sa isip niya. Ang kanyang guro, ang kanyang kaibigan ay wala na. Pagkatapos sa 3 araw, nagbago ang lahat. Sumugod si Maria Magdalena sa silid, hingal na hingal, ang mga mata ay puno ng pagkagulat. Wala na siya sa libingan, sigaw niya. Tumayo agad si Juan. Posible ba ito? Si Pedro, bagamat tuliro, ay unang tumakbo palabas. Sumunod si Juan, tumatakbo ng buong lakas. Sunod-sunod ang mga tanong sa isip niya, pero hindi na iyon mahalaga. Isang bagay ang naglalagablab sa kanyang puso. Totoo ba ito? Bumangon nga ba si Jesus? Naunahan ni Juan si Pedro at nauna sa libingan. Nakabukas ang bato, huminto siya, hinihingal. Dumating si Pedro at agad pumasok.
pumasok din si Juan at naroon nga walang laman ng libingan. Ang mga telang pambalot sa katawan ni Jesus ay maayos na nakalagay, ngunit ang katawan wala. Muling nanginig si Juan. Sa sandaling iyon siya'y naniwala. Hindi pa niya nauunawaan ang lahat, ngunit malinaw ang isa: buhay si Jesus. Hindi niya maipaliwanag kung paano ito nangyari, pero alam niya buhay si Jesus. Gabi na iyon, habang nababalutan ng dilim ang Jerusalem, nagtipon ang mga alagad sa isang silid, takot, nakalock ang mga pinto. Bigla na puno ng liwanag ang silid, at si Jesus ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Ngumiti ang kanilang guro at banayad na nagsabi, "Kapayapaan ang sumainyo." Tumigil ang lahat. Lumuhod si Pedro. Tinakpan ni Santiago ang kanyang mukha. Itinaas ni Jesus ang kanyang mga kamay. Ipinakita ang mga pilat na nanatili sa kanyang mga palad. Kita pa rin ang mga sugat. "Kung paanong sinugo ako ng Ama," sabi niya, "isusugo ko rin kayo." Pagkatapos hiningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo." May dumaloy sa katawan ni Juan, mainit, tila kuryente, buhay. Hindi ito isang panaginip. Totoo, muling nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Sa mga araw na sumunod, unti-unting nanahan sa kanilang puso ang kagalakan ng pagkabuhay na mag-uli. Ngunit may tanong na naiwan, ano ang susunod? Isang umaga nakatitig si Pedro sa lawa at nagsabi, "Mangingisda ako." Pinagmasdan siya ni Juan, kilala niya si Pedro, alam niya ang titig na iyon, isang di mapakaling diwa, isang pagnanais na bumalik sa nakasanayan, kaya sumama silang lahat. Sumakay sila sa bangka at inihulog ang mga lambat sa dagat, gaya ng napakaraming beses na nilang ginawa noon. Ngunit buong gabi, walang nahuli. Nang sumilip ang unang liwanag ng bukang liwayway sa ibabaw ng tubig, may tinig na sumigaw mula sa pampang, "Mga kaibigan, may pagkain ba kayo?" Napatitig si Juan sa dalampasigan. May isang figura roon. "Wala," sigaw ni Pedro pabalik. Sumagot ang lalaki, tila may ngiti sa tinig, "Subukan ninyo sa kanan ng bangka, doon kayo makakahuli." May kung anong kakaiba sa tinig na yon. Parang may tumama sa kaibuturan ni Juan, nanginig siya. Sumunod sila at biglang napuno ng isda ang kanilang lambat. Halos tumagilid ang bangka sa bigat. Doon na naunawaan ni Juan, ang Panginoon yon, bulong niya. Hindi na naghintay si Pedro. Tumalon siya agad sa tubig at lumangoy nang mabilis papunta sa pampang. Pagdating ng lahat, nadatnan nilang nakatayo si Jesus sa tabi ng apoy. May tinapay at isda na iniluluto. Inihanda na niya ang almusal para sa kanila. Sa loob ng 40 araw, paulit-ulit na nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Muli niyang pinatunayan na siya'y tunay na buhay. Nagsalita, nagturo, kumain kasama nila. Bawat sandali ay puno ng paghanga. Kumapit si Juan sa bawat salita niya, nararamdaman na malapit na ang araw na magsisimula na ang kanilang misyon. At dumating nga iyon, pinangunahan sila ni Jesus sa isang burol sa labas ng Jerusalem. Banayad na hangin ang gumalaw sa mga punong olibo habang ang liwanag ng umaga ay bumalot sa mga burol ng Judea. Tahimik na nakatayo ang mga alagad, may pakiramdam sa hangin na ang sandaling ito ang magbabago sa lahat. Tiningnan sila ni Jesus at nagsalita, "Hindi ninyo kailangang malaman kung kailan itinakda ng Ama ang mga bagay. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag bumaba sa inyo ang Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng mundo." Pagkatapos lumakas ang hangin, itinaas ni Jesus ang kanyang mga kamay at nagsimulang umakyat. Mabilis ang tibok ng puso ni Juan habang pinapanood siya. Paakyat ng paakyat si Jesus hanggang sa siya'y baluti ng ulap at hindi na makita. Walang gumalaw,
Nakatayo silang lahat na bigla sa pagkamangha at biglang lumitaw ang dalawang lalaking nakaputi sa kanilang tabi at nagtanong, "Mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatingala sa langit? Ang Jesus na ito na kinuha mula sa inyo paakyat sa langit ay babalik din sa parehong paraan na nakita ninyong pag-alis niya." May ginaw na dumaan sa katawan ni Juan, babalik si Jesus. Ngunit sa ngayon, sila na ang may tungkulin na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Bumalik sila sa Jerusalem at nagtipon sa silid sa itaas. Si Juan, ang iba pang mga alagad, ang mga babaeng tagasunod ni Jesus, at si Maria na kanyang ina, sama-samang naghihintay. Dumaragsa ang mga peregrino sa lungsod para sa kapistahan ng Pentecostes. Masikip at maingay ang mga lansangan, ngunit sa loob tahimik ang mga alagad, nananalangin, umaasa, nagtitiwala. Hindi nila alam kung kailan o paano, pero mahigpit nilang pinanghawakan ang pangako ni Jesus. May darating na kapangyarihan at bigla dumating ito, isang napakalakas na tunog, parang bugso ng malakas na hangin ang sumugod sa bahay. Pinuno nito ang bawat sulok ng lakas. Lumitaw ang mga apoy, tila dila ng apoy na lumulutang sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Ngunit ang apoy na ito'y hindi sumunog, nagbigay ito ng buhay. Sa isang iglap nagbago ang lahat, nawala ang takot, naglaho ang dalamhati. Pakiramdam nila'y mismong hininga ng langit ang pumasok sa kanilang mga katawan. Sila'y nabago, bumuka ang kanilang mga bibig, ngunit ang mga salitang lumabas ay hindi kanila. May mga wikang dumaloy mula sa kanila na hindi pa nila kailanman nalaman. Napalinga si Juan na bigla. Si Pedro ay nagsasalita ng Ehipsyo. Si Santiago ay sumisigaw sa Parthian. Si Juan mismo ay nagsasalita ng matatas na Latin kahit hindi siya natuto kahit isang salita nito. Ipinahayag nila ang kadakilaan ng Diyos sa bawat wika. Mabilis na kumalat ang balita. Hindi nagtagal, napansin ng buong lungsod na may bagay na higit sa karaniwan ang nangyayari. Mula sa mga kalye sa ibaba, narinig ng mga tao ang ugong at agad nagtipon ang karamihan sa labas ng bahay, naakit ng pagkamangha at kuryosidad. Lalaki't babae mula sa bawat sulok ng imperyo ang napatigil, hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Ang mga taong nasa loob ay mga taga-Galilea, karaniwang tao, hindi nakapag-aral na mga mangingisda, ngunit bawat tagapakinig ay narinig silang nagsasalita sa sarili nilang wika. Paano ito nangyayari? Bulong ng ilan sa isa't isa. Mga taga-Galilea lang sila, paanong ganito sila ka-fluent sa ating mga wika? Ang ilan ay namangha, ang iba'y nalito, may dalawang nangiinis at natawa. Lasing lang ang mga iyan, sabi ng isa ng may pangungutya, ngunit tumindig si Pedro. Puspos ng Espiritu Santo, umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa ibabaw ng ingay. Makinig kayo sa akin, sigaw niya. Hindi kami lasing gaya ng iniisip ninyo. Ang nasasaksihan ninyo ngayon ay katuparan ng propesya ni Joel. Sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Nagsalita si Pedro ng may tapang at apoy. Ipinaalala niya ang mga kasulatan. Isinalaysay niya si Jesus, ang Mesiyas na kanilang tinanggihan, ang ipinako sa krus ngunit muling nabuhay. Hindi lang narinig ang kanyang mga salita para itong kidlat na tumama sa puso ng bawat nakikinig. Bumalot ang katahimikan sa karamihan, lumuwa ang mga mata. Nawasak ang mga puso. Marami ang napuno ng matinding pagsisisi. Ano ang dapat naming gawin? Sigaw nila. At malinaw na sumagot si Pedro, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Sa araw ring iyon, 3,000 kaluluwa ang binautismuhan at sa sandaling iyon, isinilang ang simbahan.
Ang gintong liwanag ng hapon ay tumagos sa mga haligi ng templo sa Jerusalem. Ang tunog ng mga peregrino ay gumulong sa mga looban na parang alon. Magkasabay na naglakad sina Juan at Pedro, lubos na mulat sa misyong iniwan ni Jesus sa kanila. Nakita nila siyang nabuhay, nasa kanila ang kanyang espiritu. Sa oras ng panalangin sa hapon, 3 ng araw, lumapit sila sa tarangkahang tinatawag na Maganda. Bigla, may tinig na tumawag mula sa lupa, "Maawa na po kayo, kahit kaunti lang." Isang lalaki, pilay mula pagkasilang, nakaupo at nakaunat ang kamay. Huminto si Juan at tinitigan siya. Kilala niya ito, lagi siyang naroon, umaasa sa habag ng mga dumadaan. Tumigil si Pedro at sinabi, "Tumingin ka sa amin." Itinaas ng lalaki ang ulo, umaasang bibigyan siya ng barya. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, pero kung anong meron ako, ibinibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo ng Nazaret, tumindig ka at lumakad." Pagkatapos, inabot siya ni Pedro, hinawakan sa kamay at itinayo. Agad dumaloy ang lakas sa mga binti ng lalaki. Ang mga butong hindi kailanman nakatayo ay tumibay. Isang hakbang, isa pa. Pagkatapos ay tumakbo siya. Tumalon siya sa hangin, sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nayanig ang templo sa pagkamangha at kalituhan. Dumagsa ang mga tao sa kanila. Muling nagsalita si Pedro, "Mga tao ng Israel, bakit kayo namamangha? Bakit ninyo kami tinitingnan na parang kami ang nagpagaling sa taong ito sa sarili naming lakas? Hindi, ito'y sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nina Abraham, Isaac at Jacob, na nagbigay ng kaluwalhatian sa kanyang lingkod na si Jesus." Pinagmasdan ni Juan ang mga mukha sa karamihan. Marami sa kanila ang dating sumigaw ng ipako siya sa krus. "Kayo ang nagsuko sa kanya," patuloy ni Pedro, "ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at kami mga saksi." Pinapanood na sila ng mga Pariseo, hindi nila hahayaang magpatuloy ito. Dumating ang mga bantay ng templo at inaresto sina Pedro at Juan, dinala sila sa harap ng Sanhedrin, ang parehong konseho na humatol kay Jesus. Ipinagaspas ng pinakapunong pari ang kanyang tungkod at galit na tinanong, "Sa anong kapangyarihan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito?" Hindi natinag si Pedro, "Kung kami tinatanong dahil sa kagalingan ng isang tao, tandaan ninyong lahat, ito'y sa pangalan ni Jesucristo ng Nazaret, ang inyong ipinako sa krus at muling binuhay ng Diyos, kaya't ang taong ito'y ganap na nakatayo sa harap ninyo ngayon." Tumama ng malakas ang mga salita. Ang ilan sa konseho ay naroon mismo sa paglilitis kay Jesus. Ang isa ay bumulong sa isa pa, "Anong gagawin natin? Alam ng buong Jerusalem na totoo ang himalang ito, hindi natin may kakaila." Tumindig ang pinakapunong pari at nagutos, "Hindi na kayo dapat muling magsalita sa pangalang ito kailanman." Lumapit ang mga bantay, ngunit sumagot si Pedro ng walang takot, "Kayo na ang humatol kung tama bang sundin kayo kaysa ang Diyos, ngunit kami hindi mananahimik. Ipapahayag namin ang aming nakita at narinig." Natahimik ang konseho. Hindi nila pwedeng parusahan ang dalawa nang hindi nanganganib na magkaroon ng pag-aalsa, kaya't pinalaya nila sila. Ngunit kumalat na ang mensahe lagpas pa sa Jerusalem. Umabot ang balita sa Samaria kung saan marami ang naniwala kay Jesus kahit hindi pa nila natatanggap ang Espiritu Santo. Ipinadala sina Pedro at Juan upang pumunta roon. Mahaba ang biyahe, ngunit hindi nagreklamo si Juan. Natutunan na niyang sumunod saan man siya dalhin ng Diyos. Pagdating nila, sinalubong sila ng isang komunidad na may tunay na pananampalataya, uhao, handa at naghihintay. Itinaas ni Pedro ang kanyang mga kamay, sumunod si Juan. Nananalangin sila at sumagot ang langit. Bumaba ang Espiritu Santo sa mga Samaritano gaya ng nangyari sa Jerusalem. Apoy na walang liyab ang nagliyab sa kanilang mga puso. Ang parehong kapangyarihan, ang parehong presensya ay pumuno sa kanila ng buo. Ang mga taong dating tinitingnan ng mababa,
ngayon ay kapamilya na. At mula sa araw na iyon, alam ni Juan na ang kanyang buhay ay hindi na sa kanya. Isa na siyang sisidlan ng layunin ng Diyos. Wala ng pader, wala ng hangganan. Ang kaharian ng Diyos ay bumabasag na sa lahat ng hadlang. Lumipas ang panahon, ngunit hindi huminto ang misyon. Nanatili si Juan sa Jerusalem, naging isa sa mga haligi ng unang iglesia. Kasama nina Pedro at Santiago, tinulungan niyang pangunahan at palakasin ang lumalawak na komunidad ng mga mananampalataya. Habang lumalago ang simbahan, lumakas din ang pagtutol laban dito. Nasaksihan ni Juan ang simula ng mga banta, ang mga pag-aresto, pagbabanta ng mga pinunong panrelihiyon, ang mga pagpatay. Ngunit ngayon, may bagong panganib, si Herodes Agripa I. Hari siya ng Judea, apo ni Herodes na dakila, at sabik na makuha ang pabor ng mga pinunong Hudyo. At anong mas mabisang paraan para makuha ito, kundi ang patahimikin ang mga tagasunod ni Jesus? Isang araw, dumating ang balitang tumama kay Juan na parang suntok sa puso. Ang kapatid niyang si Santiago, ang kasabay niyang nag-iwan ng lambat para sumunod kay Jesus, ay inaresto. Pilit humanap si Juan ng paraan para makialam, ngunit huli na ang lahat. Nagdesisyon na si Herodes, papatayin si Santiago. Dumating ang balita sa gitna ng mahahabang oras ng gabi. Pagputok ng umaga, nakumpirma ito. Pinugutan ng ulo si Santiago. May nabasag sa kaloob-looban ni Juan. Isa itong sakit na hindi pa niya kailanman naranasan. Ang pagkawala ng kanyang kapatid, ang kanyang pinakamalapit na kasama, ay nag-iwan ng walang hanggang kirot sa kanyang kaluluwa. Sa araw na iyon, ganap niyang naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Kristo. Ito'y nangangahulugan ng dalamhati, sakripisyo at pagbubuwis ng buhay. Ngunit kahit nagluluksa, hindi umatras si Juan. Hindi siya tumakas, hindi siya tumahimik. Nanatili siya sa lungsod, naging haligi ng lakas para sa mga takot magsalita. Sa halip na humina ang kanyang pananampalataya, lalo itong tumibay. Alam niyang ang pagkamatay ni Santiago, tulad ng kay Esteban noon, ay hindi katapusan, kundi binhi ng isang bagay na hindi mapipigilan. Lumipas ang mga taon, isa-isa nang nawala ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Ipinako si Pedro sa Roma, pugot ang ulo ni Pablo, binato si Santiago, kapatid ni Jesus. Isa-isa nawala ang mga apostol. Si Juan ang natira, ang huling saksi. Hindi naging madali ang paglisan sa Jerusalem. Ito ang lugar kung saan siya naglakad kasama ang Mesiyas, kung saan siya tumayo sa paanan ng krus at naramdaman ang pagdating ng Espiritu. Ngunit tinatawag na siya ng Diyos sa ibang lugar. Naglakbay siya patungong Efeso, isa sa mga dakilang lungsod ng Imperyong Romano, nasa puso ng Asia Minor. Ang mga iglesia roon ay bata pa at lumalago, ngunit nangangailangan ng gabay at karunungan. At si Juan, na mismong nakakita sa Panginoon, ang naging pastol nila, kanilang guro. Sa Efeso, lahat ay kakaiba. Isang lungsod ito ng kalakalan, mga Diyos-Diyosan at malalaking templo para kay Artemis. Ngunit hindi natakot si Juan, matapang niyang ipinahayag ang katotohanan, pagkakaisa at pag-ibig. Pinaalalahanan niya ang mga tao sa mga aral ni Jesus at binalaan sila. May mga bulaang tinig na babangon. Manatili kayong nakaugat sa katotohanan. Maging tapat sa mga itinuro ko sa inyo. Dumami ang mga simbahan, maraming bagong mananampalataya ang sumulpot. Mga henerasyon ang lumapit sa pananampalataya at sa kabila ng lahat si Juan, ngayoy matanda ngunit masigla pa rin sa espiritu, ay patuloy na iniingatan ng puso ni Kristo sa loob ng lumalawak na iglesia. Ngunit alam niyang may isang huling tungkulin pa, kailangan niyang sumulat. Ang ibang mga ebanghelyo, sina Mateo, Marcos at Lucas, ay kumalat na. Maingat nilang isinulat ang mga himala at aral ni Jesus. Ngunit si Juan ang pinakamalapit sa Panginoon.
Nakita niya ang liwanag sa bundok, narinig niya ang huling hininga ni Jesus sa krus. Ipinaling niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Jesus sa huling hapunan. Siya ang alagad na minamahal. At ngayon, sa dapit-hapon ng kanyang buhay, kinuha niya ang panulat. Hindi siya nagsimula sa talaang kanan o sabsaban. Nagsimula siya sa simula ng lahat. Sa simula pa'y naroroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Hindi lang nais ni Juan na sabihin kung ano ang ginawa ni Jesus, ninais niyang ipaalam kung sino talaga si Jesus, ang anak ng Diyos, ang liwanag ng sanlibutan. Isinulat niya ang mga kababalaghan at tanda. Isinapapel niya ang lalim ng mga aral ni Kristo, ngunit higit sa lahat, isinulat niya ang tungkol sa pag-ibig. Sapagkat may malalim na naunawaan si Juan, ang Diyos ay hindi lamang manlilikha o hukom. Ang Diyos ay pag-ibig. Taludtod pagkatapos ng taludtod, pinatotohanan ng kanyang ebanghelyo ang katotohanan iyon. At nang matapos niya, ibinaba niya ang panulat, naniniwalang natupad na niya ang kanyang tawag. Hindi pa niya alam na may isa pang paglalakbay na naghihintay sa kanya. Taong 81 AD, isang bagong alon ng pag-uusig ang nagsimula. Bagamat matagal nang nagpakawala ng karahasan si Emperador Nero, ang kasalukuyang pinuno, si Domitiano, ay mas lalong naging mabagsik. Ang mga Kristiyano ay itinuring ng mga kaaway ng imperyo, tinutuligsa dahil tumangging sambahin ang emperador, sinisisi sa mga sakuna, pag-aalsa at kasawian. At si Juan ngayoy matanda na, ang huling nabubuhay na apostol, ang espiritual na ama ng mga iglesia sa Asia Minor, ay naging masyadong mahalaga para baliwalain. Kailangang patahimikin siya. Isang gabi, nagsindi ng mga sulo ang mga lansangan ng Efeso. Dumating ang mga sundalong Romano sa bahay kung saan naninirahan si Juan. Kumislap ang apoy sa mga pader, naglalatag ng mahahabang anino. Sinubukan siyang balaan ng mga kapwa mananampalataya, ngunit hindi tumakas si Juan. Alam na niyang darating ang araw na ito. Nang gapusin siya ng mga sundalo, hindi siya nagpakita ng takot. Naalala niya ang mga salita ni Jesus, "Kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuotan." At ngayon, nagiging totoo ang mga salitang iyon sa kanya. Isinakay siya sa barko at dinala sa Roma, ang puso ng imperyo. Isang lungsod na pinuno ng mga templo kung saan ang mga estatwa ni Cesar ay nakabantay sa bawat sulok. Pagdating niya, dinala siya sa Colosseum, dumadagundong ang arena, puno ang mga upuan, mga sundalo, alipin at mga mamamayang Romano ang nagtipon para sa dugo. Sa gitna ng arena, nakatayo ang matandang apostol, sigawan, pangungutya, ang mga paganong pari ay sabik na nakatutok. Siya ang lalaking nangangaral ng isang Diyos na nagsasabing si Jesus ng Nazaret ay muling nabuhay. Nagbigay ng hudyat ang tagapagpugot. Inilapit ng mga sundalo ang isang napakalaking kalderong may kumukulong langis. Kumakabog ang ibabaw nito. Tahimik si Juan. Gumalaw ang kanyang labi sa tahimik na panalangin. Ibinaba siya. Ngunit hindi siya napinsala. Hindi nasunog ang kanyang balat. Wala siyang isinigaw. Nakatayo siyang buo, hindi nasaktan. Napuno ng hingal ang arena, napaatras ang mga sundalo. Natigilan ang tagapugot, maputla, nanginginig. Galit na galit si Domitiano. Itapon siya, palayasin sa Roma. Sigaw niya. Kung hindi nila siya mapatay, buburahin nila siya. Kaya ipinatapon siya sa mabatutigang na isla ng Patmos, isang lugar ng limot para sa mga nilimot. Ngunit ang nais patahimikin ng imperyo, ginamit ng Diyos para sa pahayag. Mabagsik ang Patmos, ang hangin mula sa dagat ay humahagulhol. Ang araw ay nakasusunog tuwing araw at ang lamig ay nanunuot tuwing gabi. Ngayoy matanda na, naglalakad si Juan sa baybayin. Ang kanyang mga panalangin ay umaalingaw-ngaw sa hungkag na langit. Siya na ang huling apostol, ang huling saksi.
At isang araw, habang nananalangin siya sa araw ng Panginoon, may biglang nagbago. Isang tinig na parang trumpeta ang bumasag sa katahimikan. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli. Lumingon si Juan at naroon si Jesus. Ngunit hindi tulad ng naalala niya, nakadamit ng mahaba, may gintong pamigkis sa dibdib. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy. Ang kanyang mukha ay nagniningning na parang araw sa katanghaliang tapat. Mula sa kanyang bibig ay may lumalabas na matalas, 2 talim na espada. Bumagsak si Juan sa lupa, tila patay sa takot at pagkabighani, ngunit may kamay na dumampi sa kanyang balikat. Huwag kang matakot, Juan. Ako ito ang buhay. Ako'y namatay, ngunit tingnan mo, ako'y buhay magpakailanman at hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ng libingan. Nanginig si Juan, ito ang kanyang Panginoon, ngayoy nahayag sa kaluwalhatian. Sinabi ni Jesus, isulat mo ang iyong nakikita, ipadala mo ito sa 7 iglesia. At sumunod si Juan, ang kanyang kamay, bagamat kulubot at pagod, ay nagsimulang magsulat ng lahat ng ipinakita ng Panginoon. Mga mensaheng puno ng babala, ng pag-asa, ng mga pangako. Bawat liham ay panawagan na manatiling tapat kahit bumagsak ang mundo. Ngunit simula pa lamang iyon, bigla nabuksan ang langit sa harap niya. May tinig na tumawag, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga dapat mangyari sa lalong madaling panahon. Sa espiritu, dinala si Juan at nakita niya ang trono ng Diyos na palilibutan ng kulog, liwanag at buhay na apoy. Nakapaligid sa trono ang 24 na matatanda, nakadamit ng puti, at may korona ng ginto sa kanilang mga ulo. 4 na buhay na nilalang, ang isa'y parang leon, ang isa'y parang guya, ang isa'y parang tao, at ang isa'y parang agila ay sumisigaw araw at gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang siyang noon, ngayon at darating pa. Lumuhod si Juan, napakalakas ng tanawin, napakalalim ng kabighanian. Pagkatapos, napansin niya ang isang balumbon sa kamay ng Diyos, tinatakan ng 7 tatak. Sumigaw ang isang makapangyarihang anghel, sino ang karapat-dapat na magbukas ng balumbon? Pumasok ang katahimikan sa langit. Walang lumapit. Nadurog ang puso ni Juan, umiyak siya ng di mapigil, sapagkat kung walang makapagbubukas ng balumbon, walang katubusan, walang katarungan, walang pag-asa. Ngunit may tinig na tumawag, huwag kang umiyak. Tumingala si Juan, naroon ang kordero, pinatay, ngunit buhay. Si Jesus iyon. Lumapit siya at kinuha ang balumbon mula sa kamay ng Ama. At sa sandaling iyon, sumabog ang langit sa papuri. Walang bilang na mga anghel, matatanda at mga tinubos ang sumigaw ng sabay-sabay. Karapat-dapat ang korderong pinatay na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, lakas, karangalan, kaluwalhatian at papuri. Pinunasan ni Juan ang kanyang mga luha, bumalik ang pag-asa. Ngunit pagkatapos, binali ng kordero ang unang tatak. At nagsimula ang paghuhukom, pinalaya ng unang tatak ang isang puting kabayo, isang huwad na tagapagligtas, isang manlilinlang na isinugo upang manakop. Ang ikalawang tatak ay naglabas ng pulang kabayo, ang digmaan ay lumaganap sa buong lupa. Ang ikatlong tatak ay nagdala ng itim na kabayo, ang taggutom at kakapusan ay sumira sa mga bansa. Nang mabuksan ang ika-4 na tatak, lumitaw ang maputlang kabayo, kamatayan. At kasunod nito, sumunod ang salot. Unti-unting nagkakagulo ang mundo. Nanginig si Juan, wala pa siyang nakita kailanman na kasing tindi, kasing lawak. Ngunit nagpatuloy ang pangitain. Nang mabuksan ang ika-5 tatak, nakita niya ang mga kaluluwa ng mga martir, yaong mga namatay para sa pananampalataya. Sumisigaw sa ilalim ng dambana, humihingi ng katarungan. Sa ika-6 na tatak, nagdilim ang langit, naglaho ang araw, ang buwan ay naging parang dugo at ang lupa ay yumanig ng matindi.
Pagbukas ng ikapitong tatak, tumahimik ang langit. Walang tunog, walang hininga. Ang katahimikan ay nakabibingi. At dumating ang mga trumpeta, isa-isa 7 anghel ang itinaas ang kanilang mga trumpeta. Bawat hudyat ay naglabas ng panibagong salot. Nagsimulang bumagsak ang yelo't apoy mula sa langit. Ang dagat ay naging dugo. Gumuho ang mga bundok at ang mga bituin ay parang mga sulo na bumagsak mula sa langit. Umuga ang mundo, napuno ng usok ang hangin, naging lason sa paghinga, naghingalo ang mga tao, lumuho ang mga bansa, ngunit hindi sa pagsisisi, nanatiling matigas ang kanilang mga puso. Pinalaya ang mga demonyo sa mundo. Hindi na ito digmaang pisikal, ito'y digmaang espiritual. Nagsimula na ang dakilang labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Sa gitna ng pagkawasak, may nakita si Juan na mas nakakatakot pa. Mula sa kailaliman, lumitaw ang isang hayop, napakalaki, makapangyarihan at di maipaliwanag. Ito ang Antikristo, ang huling pinuno, ang dakilang manlilinlang na hahamunin ng Diyos mismo. At nakita ni Juan ang bilang na tanda nito, 666. Nakita rin niya ang pagbagsak ng Babilonia, ang dakilang sagisag ng kasamaan at kapalaluan. Naghari ang apoy, gumuho ang mga tore nito. Yumuko ang mundo sa harap ng kasamaan at sila'y nagalak. Ngunit bigla, nagbago ang lahat. Muling nabuksan ang langit at ang nakita ni Juan ay nagpayanig sa kanyang kaluluwa. Hindi sa takot kundi sa pagkamangha, isang puting kabayo. Ngunit hindi ito ang huwad na nakitang una, ito ang tunay na hari. Si Jesus ay bumalik, hindi bilang maamong kordero, kundi bilang umuungal na leon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng apoy. Sa kanyang ulo ay maraming korona. Sa kanyang balabal ay nakasulat ang pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sumusunod sa kanya ang hukbo ng langit. Nagtipon ang mga bansa para sa digmaan. Inihanda ng mga hari ng lupa ang kanilang mga hukbo. Ngunit walang labanan, walang tunggalian. Sa isang salita lamang mula sa kanyang bibig, natalo ang kanilang puwersa, gumuho ang kasamaan sa harap niya, nahuli si Satanas, ginapos at itinapon sa kailaliman, nawasak ang kanyang pamumuno, at sa kanyang lugar itinatag ang kaharian ni Kristo sa lupa. Napuno ng luha ang mga mata ni Juan habang lumalahad ang huling pangitain. Nakita niya ang bagong langit at bagong lupa, walang bahid ng kasalanan o kamatayan. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Nakita niya ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang tulad ng isang babaeng ikakasal na inihanda para sa kanyang kasintahan. Malinis, maningning, walang hanggan. Nanahan ang Diyos sa piling ng kanyang bayan, pupunasan niya ang bawat luha, wala ng kalungkutan, wala ng kamatayan, wala ng sakit. Pagkatapos narinig ni Juan ang isang tinig, malinaw at maganda, na nagsabi, "Masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay." At nalaman niya ang bawat salitang sinabi ni Jesus ay totoo. Ang bawat pangako ay natupad. Ang kwento ng paglikha ay hindi nagtapos sa pagkawasak. Nagtapos ito sa panunumbalik. Hindi sa pagdurusa kundi sa kaluwalhatian. Si Jesus, ang Alpha at ang Omega, ay nagtagumpay. Wala na ang kasamaan, magpakailanman. At ngayon lahat ng nananalig sa Kanya ay mamumuhay kasama ang Diyos magpakailanman. Nakatayo si Juan, nilulunod ng damdamin. Ang kanyang kamay, bagamat pagod at nanginginig, ay iniunat upang kunin ang balumbon. At siya'y sumulat. Napakalawak, napakadilim at napakaliwanag ng mga pangitain. Minsan nakakatakot, minsan puno ng luwalhati. Ngunit alam ni Juan na kailangan niyang isulat ang bawat salita. Kailangang marinig ito ng mga iglesyang nakakalat sa Asia Minor.
Kailangang marinig ito ng buong mundo sapagkat ngayon ay nauunawaan na niya ang kasaysayan ay may patutunguhan at ito'y hindi pagkawasak, hindi kabiguan, kundi tagumpay ang tagumpay ni Kristo. Nagpatuloy ang pahayag, babuksan ang mga tatak, tutunog ang mga trumpeta, darating ang paghuhukom, manginginig ang lupa. Ngunit sa huli, maghahari si Jesus. At malinaw ang gawain ni Juan. Ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa kanya. Ito'y para sa bawat salinlahi, para sa lahat ng tao, magpakailanman. Kaya siya'y sumulat. Isinulat niya ang lahat ng kanyang nakita. At sa gayon, natupad ng huling nabubuhay na apostol ang kanyang banal na tungkulin. Hinalikan ng simoy mula sa Aegean ang kanyang mukha habang dumaong ang barko sa daungan ng Efeso. Matapos ang mga taon ng pagkatapon sa Patmos, mga taon ng pag-iisa, mga pangitain at pakikipagniig sa langit, nakabalik na si Juan sa kanyang tahanan. Patay na si Domiciano, ang emperador na nagpatapon sa kanya. Taong 76 AD, pinayagan ng sumunod na emperador na si Nerva ang mga ipinatapon na makabalik. Tinanggap si Juan ng mga mananampalataya sa Asia Minor ng may luha at bukas na mga braso. Niakap siya ng mga matatanda ng iglesia. Tinitigan siya ng mga kabataang Kristiyano na may paghanga. Siya ang huling buhay na saksi ni Hesukristo. Hindi tumigil si Juan. Nagpatuloy siyang magturo, gumabay at magpalakas ng iglesia. Mahirap ang mga panahon. May mga kasinungalingang pumasok sa pananampalataya. May mga tumangging si Jesus ay anak ng Diyos. Ang iba'y binago ang ebanghelyo hanggang sa hindi na ito makilala. Hindi siya nanahimik. Muli niyang kinuha ang panulat, hindi na upang ilarawan ang mga pangitain sa langit, kundi upang makipag-usap ng direkta sa mga puso. Sumulat siya ng 3 liham. Sa isang Juan, ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa ng may apoy at kahinahunan. Ang Diyos ay pag-ibig. Binalaan niya na ang pag-ibig na walang gawa ay huwad. Kung sinasabi nating iniibig natin ang Diyos, ngunit kinapupuotan ng ating kapatid, tayo'y sinungaling. Sa 2 Juan, pinaalalahanan niya ang mga mananampalataya na bantayan ang kanilang sarili laban sa pandaraya, lalo na sa mga tumatangging si Jesus ay nagkatawang tao. Sa 3 Juan, sumulat siya ng personal kay Gayo, hinihikayat siyang manatiling matatag at pinangalanan ang mga taong sumisira sa iglesia mula sa loob. Kahit sa kanyang katandaan, hindi humina ang tinig ni Juan, nanatili itong malinaw at matatag. At sa kabila ng lahat, isang mensahe ang hindi kailanman nagbago, pag-ibig. Ang pag-ibig ang pundasyon ng katotohanan, ang pintig ng ebanghelyo, ang utos ng tagapagligtas na minsang kanyang nilakaran katabi. Patuloy na lumipas ang mga taon, bumagal ang mga hakbang ni Juan, humina ang kanyang katawan. Ngunit nanatiling matatag ang kanyang espiritu at patuloy siyang nagturo, patuloy siyang umibig, patuloy siyang tumayo bilang huling saksi ng isang lalaking nagbago sa mundo. Si Jesus ng Nazaret, ang anak ng Diyos, ang kordero, ang leon, ang hari na muling nabuhay. Puti na ang lahat ng kanyang buhok. Nanginig na ang kanyang mga kamay sa katandaan at hindi na siya kayang dalhin ng kanyang mga binti. Ngunit sa kaloob-looban niya, patuloy na nagliliyab ang apoy. Hindi na siya makalakad patungo sa mga pagtitipon, kaya maingat siyang binubuhat ng iba. Sa bawat pagkakataon, kapag nagtipon ang mga mananampalataya at bumalot ang katahimikan sa silid, marahan niyang itataas ang kanyang tinig, palaging iisang mensahe. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Sa simula, nakikinig ang lahat ng may malalim na paggalang, ngunit habang paulit-ulit niyang sinasabi ang parehong kataga, may ilan na nagsimulang magtaka kung bakit wala na siyang ibang sinasabi. Isang araw, may alagad na nagtangkang magtanong, "Guro, bakit iyan lang palagi ang sinasabi ninyo?" Ngumiti si Juan, ang kanyang mga matang puno ng karanasan at biyaya ay kumislap sa kabaitan.
Sapagkat, sabi niya, iyan ang utos ng Panginoon, at kung isa sa buhay ninyo ito, iyan lang ay sapat na. Lumipas ang mga araw, ang mga linggo ay naging buwan, at isang tahimik na gabi ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata. Ang huling buhay na saksi ni Jesus ay pumanaw, mapayapa, banayad. Nagtapos ang panahon ng mga apostol, ngunit ang kanyang mensahe ay hindi namatay. Patuloy pa rin itong umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Kung naantig ka sa kwento ni Juan, huwag palampasin ang kwento ni Job. Ang lalaking ang pananampalataya ay nagtagumpay sa pinakamatitinding pagsubok sa buong kasulatan. Mag-iwan ng komento at i-like ang video na ito upang ang buhay at mensahe ng huling apostol ay makarating sa mas maraming puso. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, ikaw at ang iyong pamilya,